And yes, guys, it's a very wonderful day. Isang napakasayang flight at show dito sa Davao. Pero sobrang mas kilig ako dahil may nakita akong guwapo. At feeling ko talaga siya na talaga yung for me. At alam ko lilingon to. Ramdam ko lilingon talaga to. Lilingon to. Lilingon to. Lilingon yan. Lilingon! And I found it's too good to be true. Standing here beside you, want so much. Hello Kathleen fans, sobrang ang kukulit po ng items natin ito mga kasombreros, kung kaya bear with me, okay? Pinakauna na dito bago itong third wheel na sasabi nila ay itong sapatos no, na Minay din ni Sir Alden mga kasombreros. So alam natin na kamukha ng sapatos ni Ma'am Catherine itong sport shoes mga kasombreros no, ng in-story ni Sir Alden mga kasombreros. So hindi natin bala natin no, baka regalo ni Sir Alden yung kumaga pa yung sapatos na ginagamit ni Ma'am Catherine sa kanyang pag-gym mga kasombreros. So alam natin no, he's very private and let us assume ganon. So ang cute niya Pops Alden mga. So, ang dami ng cute na mga items sa atin ito mga kasombreros. And then ito, nag-twinning no, parang na-repost ng isang Kathleen admin itong twinning ng hoodie ng Kathleen mga kasombreros, ng kanilang parang jacket, tapos may hood mga kasombreros, may cap, tapos kulay black lahat mga kasombreros. Yung kay Ma'am Catherine parang something na navy or dark blue, parang something like that, pero ang sobrang cute ng kanilang twinning dito mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros kasi sabi dito si Sir Alden daw yung pambansang third wheel. Kasi nga third wheel siya ni Mitch Oliva at saka ni Prince Bernas mga kasombreros no, kasi nga alam natin talagang close na close ang tatlong ito sa pagbabike no, pag-gym, pagtakbo mga kasombreros no, talagang tropa pips sila. And hindi nakapagtatakang nagsama-sama ang mga ito nung weekends no, or Holy Week mga kasombreros ng Semana Santa doon sa Batangas, na kung saan nga nagbakasyon ang Fulkerson family mga kasombreros. So sobrang sobrang cute nilang tingnan. And then ito, yung narinig ninyo na si Sir Alden nga parang nasa aeroplano siya that time papuntang Davao nga po mga kasombreros. Tapos ang kulit ng nagvo-voice over kasi lilingon to. So yun nga no, hanggang sa huli kahit tayo din ay nag-abang, talagang lumingon niya si Pops Alden at saka kumbaga pa ay nagpa-cute sa camera mga kasombreros na peace sign no. Grabe no, talagang ang ugali talaga Sir Alden, talagang kahit na mga random na mga kuha or camera or mga tao, talagang nakita mo na hindi sugar coated ang kanyang ugali mga kasombreros. Sobrang kulit lang ng ginawa niya dito mga kasombreros. And then ito, nag-post siya ng napakaraming April dump na ginawa niya mga kasombreros nga sa buwan ng April no, nung nagbakasyon sila sa Batangas, nung nag-videoke kasama ang mga friends sa pag-gym mga kasombreros, sa labas. And then basta marami siyang no, kasama si Marlene Capones na asawa ni Mauro Lumba, pahiga-higa, tapos si Mama Ten dito ang natutulog si Mama Ten sa sakyan. Tapos siya naman ay kinuhaan siya ng picture mga kasombreros no. And then ito nga nag-swimming si Box Office King ay nag-sunbathing siya no, naka-shades sa mga kasombreros ang inyong Pops Alden sa sobrang kulit mga kasombreros. So sobrang lit no. Tapos ito no, si Prince Bernas at saka si yung kanyang asawa or jowa mga kasombreros ay kinuhaan niya rin ng picture habang natutulog. So sobrang tonto sa mga pinaggagawa nito na pinagpo-post mga kasombreros sa kanyang Instagram story. And then ito no, kuha pa habang natutulog no, sweet dreams si Pops Alden, kunwari natutulog pero kuha pa nagsa-stolen picture para sa mga kasombreros. Sobrang kulit ng inyong Box Office King dito. And then ito, si Ma'am Catherine,
So ang kulit ng kanyang posture dito mga kasembreros, no. Random pics ito ni Box Office Queen. Nagpapa-cute siya mga kasi kagaya ng kuwapa ng action at saka gesture ni Pops Alden. Tapos ito sobrang Latina ang inyong kuwapa ang inyong Box Office Queen dito. Cinema Queen mga kasembreros, para siyang si Rosalinda or hindi si Rosalinda or si Marimar kapag medyo kulot-kulot pa mga kasembreros. Sobrang ganda ng kuha niya dito mga kasembreros. Para siyang Latin, parang taga Latin America mga kasembreros na artista. And then ito, sobrang legit din to mga kasembreros, no. Nag-post siya ng kanyang parang motivational thoughts of the day. Sabi niya dito, to find yourself, you must first be lost. To find happiness, you must experience pain. To discover strength, you must face weakness. To know peace, you have to endure chaos, and to achieve your goal, you have to believe in yourself. But first of all, no, siya po ay naniniwala sa Diyos mga kasembreros, believing God mga kasembreros. So nakakapag-inspire or motivate itong mga kasembreros, itong kanyang pinost mga kasembreros. So actually that is it, no. Ang daming kakulitan dito sa item na ito. And abang-abang pa kayo sa ating update for today. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ang Lalim Naman. Romans or taga-Roma 11:33, kay lalim ng kayamanan ng katalinuhan at karunungan ng Diyos. Walang makakasaliksik ng kanyang mga kahatulan. Walang makakasunod sa kanyang landas. Sa English po, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Grabe mga kasembreros, ang verse na ito ay nagsasalita at saka nagre-remind sa atin ng incredible depth, okay? Ang lalim mga kasembreros ng katalinuhan, kaalaman, ng wisdom, ng knowledge ng ating Panginoon mga kasembreros. Kung kaya ang title natin ay Ang Lalim Naman. The Apostle Paul, no? Si Apostle Paul nagsulat ng Book of Romans mga kasembreros para sa mga tao sa Rome ay kumbaga pa napuno ng kamanghaan, okay? He was filled with awe as he was writing about how God's understanding surpasses our own. Imagine natin Albert Einstein, for example, Galileo Galilei, for example, Isaac Newton, kahit na sino pang mga intelligent, mga geniuses, mga kasombrero sa history, sa kasaysayan ng mundong ito, even from the time of Thomas Edison and Nikola Tesla, for example, kahit na name them all, kahit na pangalanan natin lahat ng geniuses sa history mga kasembreros, ay wala po makakapantay, no? Even Stephen Hawking na kumaga parang atheist siya mga kasembreros, ay wala po makakapantay sa wisdom and knowledge of God mga kasembreros. And kapag naiisip natin ito, no, kapag naiisip natin ang mundo, we often see circumstances that don't make sense to us. Para may mga times na bakit ba ito nangyari, no? We grapple with hardship, no? Yung loss, mga kawalan natin, yung confusion natin, tayo pa ay nababaffle, hindi natin puzzling mga kasembreros at misteryo ang mga bagay minsan na bakit, tulad sa akin, no, sa mga content creation or content makers, bakit sila, no, ang dami nilang followers, no, ang dami nilang subscribers, ang dami nilang ako kasi nagtitrivia ako, Little Kuya Kim po, no, po ay ma-discover tayo sa Little Kuya Kim mga kasembreros. Kung susundan niyo po yung aking TikTok, yung aking Facebook, at saka yung ibang ko dito sa YouTube, ay nagtitrivia po kami ni nanay, ni lolo, and my other family members. So sabi ko parang yung walang kakwenta-kwentang mga contents, yun pa yung nagte-trending, yun pa yung kumbaga pa dumadami yung followers, yung views mga kasembreros. Pero yung akin, naisip ko naman na sa tamang panahon ni Lord ay kumbaga tayo po ay madidiscover sa Little Kuya Kim sa TV. So yun, parang misteryo yun sa akin na although nagigets ko na yung point na ang tao hindi talaga gaano mahilig sa mga kaalaman, okay? Yung gusto lang na tumawa, ma-entertain, no, talagang maging masaya, at saka alam yung katatawanan, parang prank na lang ang labanan mga customers. Ganun po, no, ang takbo ng panahon ngayon, lalo na po sa content making, and sinampal ako ng katotohanan iyon, no.
I have to be honest na parang sinampal ako na sa school kasi pag ginalingan mo lang na mag-study ka lang, mag-review ka lang parati, no? Magbasa and so on. So nonetheless ay tayo pa nagtitiwala sa plano at perfect timing ng Panginoon, mga kasambreros. Ang verse na ito ay nag-lead sa atin ng understanding ng Diyos po natin ay yung kanyang judgments, no, yung kanyang hatol ay unsearchable. Although may guide tayo, mga kasambreros, na yung Biblia nga sometimes yung lalim, no, yung taas, yung depth, mga kasambreros, ng kanyang judgments ay unsearchable. Hindi mo siya unpredictable, mga kasambreros. Imagine natin sa time ng ni Moises na he was dealing with Pharaoh, na siya po ay paintulutan na umalis ng Egypt, na he will be leading the captives, yung mga Israelita, mga Israelites, papunta sa promised land, and that's the command of God. Kasi pwede mo namang sabihin na automatic na yun, pag-send ng plagues, tapos papaintulutan ng Panginoon agad na i-allow, no, si Moises along with the Israelites para makabalik na at makapunta sa promised land na sinabi ng Panginoon. Pero hindi na marami pang plagues, no, 10 mga salot pa ang pinadala ng Diyos, tapos pinatigas niya pa yung puso ng Pharaoh and so on. So may mga times na talagang ganun, no, unsearchable, unpredictable, mga kasambreros, ang plano at saka yung depth ng katalinuhan ng Panginoon, yung kanyang judgments. And sometimes, not sometimes, no, yun yung rason, mga kasambreros, na we always have to trust and grasp and have faith kay Lord, mga kasambreros, kasi hindi natin alam yung takbo ng kanyang judgment. Although, if we do right sa kanyang harapan, if we have always, may faith tayo parati, mga kasambreros, we pray to Him and obey His commands, nandun talaga yung provision niya. Kaya nandun talaga yung kanyang pagsama sa atin. That's, hindi siya questionable. Undeniable yun, mga kasambreros, na yung kanyang spiritu at ang kanyang provision ay nandyan sa atin if we always obey His commands. So when things do not go our way, or when tragedy strikes, for example, it may feel like chaos to us, di ba? May mga times na talagang ano bang nangyari sa akin, kung kaliwat kanan yung problema, kaliwat kanan yung bad news. However, yung passage na ito ay nag-encourage sa atin na recognize natin, no, ng Diyos natin ay busy siya sa trabaho niya. Okay? Romans 11:33 is such a powerful verse na nagre-remind sa atin that God is always at work in ways we may not immediately understand. So yung paths niya, yung kanyang ways, mga kasambreros, ay beyond our tracing out, no? Highlighting that His direction for us might not align with our expectations. Minsan, lilihis ang Diyos sa expectation natin so that He can prove na yung kanyang ways, yung kanyang yung depth ng kanyang judgments, ng kanyang plans, mga kasambreros, ay hindi natin kumapaka-level. In a world filled with information and opinions, we are encouraged to turn to God's Word for guidance. So lahat, no, kaliwat kanan ng information, sometimes false information, mga kasambreros, and fake news. And another valuable lesson sa verse na ito ay yung patience, no? Kasi yung life circumstances can sometimes challenge our faith as we desire quick fixes and immediate answers. Gusto lang natin yun talagang automatic may answer, automatic may pagkain, automatic nandyan yung in-order natin, automatic nandyan yung ating gusto. Pero ang verse na ito ay tinuturuan tayo maging patient, mga kasambreros. And as we reflect sa Romans 11:33, let's carry these messages into our lives. God's wisdom and knowledge are beyond our full understanding. Kahit na gagamitan pa yung scientific calculator, ay hindi natin matarok minsan, no, ang kanyang, hindi talaga natin matatarok ang kanyang kaalaman, mga kasambreros. Kaya ang lalim naman ng ating title, mga kasambreros. So with that, no, given He is all-powerful, His ways are unsearchable, His peace, His judgment are unpredictable, mga kasambreros, mga reasons yon para tayo magtiwala sa Kanya, because He knows what's better, what's best for us, and He knows exactly what He's doing ever since the world began, no, ever before the world began, mga kasambreros. So let's trust Him, let's have faith in Him, let's be encouraged sa word na ito, mga kasambreros, because God is beyond our measure, beyond human comprehension, and His
wisdom and knowledge ay kumapa both ito mga kasama ay infinite. Alright, so now po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasama, paalam po.